Wala mang dumalo na miyembro ng gabinete, tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay FPRRD. Komite ng kapatid ni PBBM na si Senador Amy Marcos ang nag-iimbestiga. Kumbinsido raw ito na tumulong sa ICC ang gobyerno sa pagdakip sa dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yung ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kahit halos walang dumalo, tinuloy pa rin ang ikalawang pagdinig ng komite ni Senadora Amy Marcos tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. First Senate appearance din ito ni Senador Bato de la Rosa mula nang maaresto ang dating Pangulo nitong March 11. Ni isa sa mga miyembro ng gabinete hindi na sumipot, alinsunod sa invocation ng executive privilege ng palasyo na nakaugnay sa mga nakabimbing petisyon sa Supreme Court kaugnay ng pag-aresto. Isiniwalat sa hearing na may 4 na tauhan mula sa ICC ang bumisita sa Pinas noong 2024, kabilang ang mga investigator, interpreter at security expert. Humingi pa nga raw sila ng protection detail at transport mula sa gobyerno. Taliwas ito sa naunang pahayag ng mga opisyal na walang tulong na binigay sa ICC. Nilahad din ang laman ng ICC agenda, kabilang ang request para sa hospital autopsy records, police blotters at maging mga dokumento mula sa Camp Crame. Tumutukoy ito sa mga operasyon sa kasagsagan ng war on drugs mula 2016 hanggang 2017. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Pebrero nang mag-request ang ICC prosecutor ng warrant para sa dating Pangulo. Nailahad pa sa pagdinig na meron daw 80-page plan ng kapulisan tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sabi ni Senator Amy, matagal na raw plano ng administrasyon ang March 11 arrest. Kaya gusto ni De La Rosa na ipasabpina ang di umano'y dokumento ng PNP, lalo na't umami ng CIDG chief sa isang panayam na matagal nang pinlano ang operasyon. Tinawag itong Operation Pursuit. Gusto rin pagpanagutin ni De La Rosa kay US President Donald Trump ang mga naging bahagi ng pag-aresto. Anya, kailangan ibahagi ang findings ng komite sa US government, lalo na't pwede raw ma-freeze ang US assets ng mga sangkot. Hinimay sa pagdinig ang isang US executive order para malaman kung pwede raw makonsidera ang dating Pangulo bilang protected person nito. Kaya prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan, doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Gusto rin malaman ng komite kung sino ang nag-otorisa sa private jet na ginamit sa paglipad sa dating Pangulo pa Hague, Netherlands. Sabi, they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11. Tapos, sa ilang oras lamang, nakumpleto nila yung announcement, yung tender, yung publication requirements, yung award, at yung completion sa loob ng ilang oras. Pwede po ba yun? Nakatakdang magsumite ng mga subpina ang senadora kay Senate President Cheese Escudero para sa mga hindi sumipot na miyembro ng gabinete sa pagdinig. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel.